Sa pamamagitan ng Republic Act No. 4850, nilikha ang Laguna Lake Development Authority. Ito ay tumutukoy sa functions at duties ng LLDA upang makapagbigay ng pondo para sa iba pang layunin nito. Isinaayos ang LLDA bilang ahensya. Nakasaad ito sa Presidential Decree 813 noong 1975 at Executive Order 927 noong 1983. Kabilang rito ang pagpapatibay ng environmental protection at jurisdiction. Sakop nito ang Lake Basin Surface Water. 1993 sa pamamagitan ng Executive Order 149, ang pangangasiwa ng administrasyon ay inilipat sa tanggapan ng Pangulo sa Department of Environmental and Natural Resources o DENR. Nakikipagkaisa ang LLDA sa Integrated Water Resource Management sa Laguna de Bay Region upang mapanatili ang ecological integrity at mai-promote ang sustainable economic growth. Nais ng Laguna Lake Development Authority na sa taong 2020, ang Laguna de Bay Basin ay magkaroon ng transformation bilang focal center para sa sustainable development sa pamamagitan ng sound ecological governance. Ang LLDA ay tumutulong din sa pagsasaayos ng bawat lake upang maipagpatuloy ang fisheries, transport route, floodwater reservoir, power generation, recreation, irrigation, industrial cooling, waste sink at source of potable water. Alamin ang mga proyekto, plano at mga programa ng LLDA na isinasagawa sa bawat lake ng Laguna de Bay sa isang oras na kwentuhan kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang ahensyang ito. Maraming salamat, Jinky. Ang Laguna Lake ay tinuturing na ikatlo sa pinakamalaking body of water, inland body of water sa buong Southeast Asia. Kaya malaki ang yamang inihahandog nito, pero dahil sa dumadami ang Pilipino, dumadami ang demand, ay kinakailangan din kaakibat ng pakikinabang ay ang pag-aalaga naman dito. Kasama po natin ngayon ang Laguna Lake Development Authority at ang una nating makakakwentuhan ay si Ms. Adelina Santos Borja o si Ma'am Lenny, ang head ng International Linkages Research Development Unit ng Laguna Lake Development Authority. Yeah. Magandang gabi po sa inyo. Yeah, magandang gabi, Miss Elaine. Kamusta naman po ang mga taga-Bai? Lawa ng Laguna. Yes, ma'am. Mabuti naman at maganda yung ating linkage no sa mga stakeholders na ating kinikilusan. But first of all, magandang gabi rin sa mga viewers, Yes, ma'am. sa mga nakikinig ngayong gabi. Marami tayong mga nakikinig at nanonood sa atin sa Dako ng Laguna, sa mga text messages. Okay, pag-usapan muna natin ang Laguna Lake. Hindi naman nag-iisang lake sa Pilipinas yan. Marami tayong mga lawa. But why create a special authority, a special body para tutukan ang Laguna Lake? Okay, yeah, thank you. Ang Laguna Lake kasi, well, aside from being the largest lake in the country, it is strategically located no, in the provinces of Rizal, Laguna, and including Metro Manila. And actually, personally, I always refer it as one of the jewels of the different provinces. In fact, there are 6 provinces around the lake. Na nakikinabang sa lake. And ito yung tinatawag natin Laguna de Bay region. Okay. But in terms of nakikinabang, hindi lang yun sa loob ng watershed natin, but even outside the watershed, mga as far as Bulacan and other provinces, nakikinabang din sa ating lawa ng Laguna. Minsan kasi sa ating pamumuhay, nagiging myopic tayo, no? Kumbaga, kung ang Laguna ay nasa, tawag dito, bordering the town of Laguna itself. Kala natin, Laguna Lake ay para lang sa mga taga-Laguna o kaya sa Rizal. Pero we have to remember, everything is interlinked. Yeah. Kaya yung pagkasira ng isa ay makakaapekto, hindi lamang doon sa area na yun, kundi sa mas malawak na area. Okay, ang kapangyarihan ng LLDA ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng isang batas. Okay, could you tell me more about this law? Yeah, it is specifically Republic Act 4850, and this was created in 1966. No? So, actually, sa buong bansa natin, ang Laguna Lake lang ang may management body that was really created by virtue of a law, yung Republic Act 4850. And through the years, na-empower palalo yung mandate ng LLDA. Pero generally, ito yung ang mandate niya is to, of course, to protect the entire Laguna de Bay Basin
and also promote the development, no? Pero ngayon ang